sa isang mundong pinaghaharian ng digmaan, pagtataksil at walang humpay na pagdanak ng dugo. Isang pangalan ang kinatatakutan ng lahat, Ghislaine, ang walang awang bayarang mandirigma. Minsang itinuring na alamat sa larangan ng digmaan, siya ang sandatang ginagamit ng mga hari ngunit kinatatakutan ng mga sundalo. Ngunit kahit ang pinakamalakas ay maaaring mamatay, lalo na sa kamay ng kanyang sariling kaalyado. Pinagtaksilan, pinatay, at isinumpa ng sariling kaharian na minsang pinrotektahan niya. Ngunit sa isang bugso ng tadhana, muling nagbukas ang kanyang mga mata sa nakaraan. Ngayon si Ghislaine ay hindi na basta isang mandirigma, siya'y isang aninong may misyon, may plano. Tunghayan ang kanyang pakikibaka hindi lamang upang itama ang nakaraan, kundi upang ipaghiganti ang kahariang winasak ng mga traidor, isang hakbang bawat kaaway, isang plano bawat galaw. Ito ang kwento ng isang sundalong bumalik, hindi para mabuhay, kundi upang maghari sa sarili niyang paraan. At ang pamagat ng ating kwento, The Regressed Mercenary has a plan. Tunog nito sa loob ng lagusan, isang malalim na tunog na tila sagisag ng pagbubunyag ng katauhan. Matatag niyang ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan, siya si Ghislaine Fenlis, ang Panginoon ng Fenlis Territory. At sa malamig na tinig, idinagdag niyang mula sa sandaling yun, si Lucas ay kanyang magiging tauhan. Ngunit hindi nagpadaig si Lucas, sa halip, may halong pang-aasar niyang binanggit na mukhang namumutla na si Ghislaine, tila sobra ang ipinipilit sa sarili, ngunit sagot lamang ni Ghislaine ay isang malamig na paalala, na ituring na lamang yun bilang isang handicap. Tahimik na ngumiti si Lucas, saka tumindig, mahigpit na hinawakan ng sibat, at walang pag-aatubiling sumugod, sa pagputok ng alikabok sa kanilang pagitan, tanging isang sigaw lamang ang umalingaungaw sa silid, ang sigaw ni Lucas na handang harapin ang tadhana. Sa malamig at nyebeng kabundukan, muling binuksan ang isang eksena mula sa nakaraan ni Ghislaine, panahong si Lucas ay tauhan pa niya. Humahampas ang matalim na hangin sa gilid ng bundok, pinapalo ang mga tipak ng nyebe habang abala si Lucas sa pag-aayos ng kanyang mga bagahe, mabilis at sinasadya ang bawat kilos niya, ngunit kitang-kita ang pagod na nakaubo sa kanyang katawan. Hindi naglaon, hinarap ni Lucas si Ghislaine at ipinabatid ng may bahagyang katiyakan ng pamamaalam na 10 taon na ang lumipas mula ng kilalanin ng Moriana, at kasabay nito ang pagwawakas ng kanilang kontrata. Mabigat ang pagmuni-muni ni Ghislaine, ang mga taon ay nag-iwan ng marka sa kanya. At ang bigat ng sandaling yun ay tila may sariling pasanin, naglaylay ang kanyang mga mata, pinagnilayan ang mga nyebeng damaykit sa lupa, at sa kanyang dibdib ay may mahinang pag-amin, ganito pala ang kahihinatnan. Tahimik ang paligid, punong-puno ng mga salitang hindi nasambit, sa kanyang pagtitig kay Lucas ay naglalagi ang isang hindi sinasabing tanong, na muling papirmahan ba ang kontrata, muling tumingin si Lucas, may kakintal na panunukso at pagkapagod sa kanyang mukha, at ang sagot ay isang mahinang paghingi ng pahinga mula sa suliraning yun. Sa buntong hininga ni Ghislaine, lumambat ang kanyang paningin ngunit nanatiling matalim ang pag-uusisa, ngabay dahil sa isang babae. Hindi lamang yun pag-usisa sa nakaraan, isang anino ang nakabitin sa kanilang mga buhay, sa loob ng malamig na hangin, tumunog ang matatag na pasya ni Lucas, hindi niya hahayaang lunurin ang sarili sa walang katapusang labanan ng kapitan, may iba pang dapat pagtuunan ng buhay, nag-echo ang mga salitang yun, mabigat at matalim, dala ang bigat ng mga desisyong matagal nang nilapatan ng sugat. Huminto si Ghislaine, matikas at tahimik, tumango bilang pagkilala sa pasyang yun, kaunting lungkot at paninindigan ang humahalo sa kanyang pananalita ng payagan ng paghiwalay, umalis ka na, hanapin ang babaeng mahal mo bago tuluyang maglaho ang lahat. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila, isang huling sandali ng pagkakaibigang sinubok ng panahon, at ng dalawang landas na kailangang maghiwalay sa ilalim ng nyebe. Paglingon ni Lucas kay Ghislaine, bahagya siyang tumango, isang simpleng galaw na puno ng bigat ng pangako. Sa tinig niyang mababa ngunit matatag, ipinahayag niya ang tanging sumpang matagal na niyang pinanghahawakan, na kung sakaling mapunta sa panganib ang buhay ni Ghislaine, tutugan siya, anumang mangyari. At sa bawat yabag niyang lumalayo, ang tunog ng kanyang mga paa sa nyebe ay tila isang palam na nag-iiwan ng bakas ng pagkakaibigang sinubok ng mga labanan, naiwan si Ghislaine sa gilid ng bundok, habang sa hangin ay nakabitin ang di nasambit na pangako, isang ugnayang pinanday ng dugo, tiwala, at mga taon ng pakikibaka. Sa kasalukuyan, ang maputik na larangan ng digmaan ang nagsilbing entablado ng kanilang banggaan, si Ghislaine at Lucas, dating magkasangga, ngayon magkaaway, ay nagharap sa isang labanang walang puwang para sa pag-atres, ang alingaungaw ng kanilang mga sandata ay tumatama sa hangin, bakal sa bakal,
habang patuloy silang nagsasagupaan na tila walang katapusan, sa bawat pagbangga ng kanilang mga espada at sibat, yayanig ang lupa sa bigat ng kanilang lakas at galit. Sumugod si Ghislaine, tangga ng espada, itinaas ito at buong puwersang inihampas kay Lucas, ngunit si Lucas, sanay at bihasa sa pakikidigma, ay mabilis na naka-atres at sumalubong ng mabilis na kontra gamit ang kanyang sibat, nagtagpo ang kanilang mga titig, mahigpit, walang alinlangan, dalawang mandirigmang parehong alam na wala nang babalikan. Ito ay labanang hanggang kamatayan. Sa muling pagsalakay ni Ghislaine, inihampas niya ang espada ng buong lakas, ngunit ginamit ni Lucas ang haba ng sibat upang umiwas ng may nakamamanghang bilis, para silang nagsasayaw sa bingit ng kamatayan, isang sayaw ng galit, dangal, at tadhana, sa isang mabilis na lundag. Itinusok ni Lucas ang sibat patungo sa dibdib ni Ghislaine, ngunit mabilis ding umatras si Ghislaine at gumanti ng hampas na nagpaurong kay Lucas. Sumapit ang isang sandaling katahimikan, mabigat, puno ng pagod at paggalang sa isa't isa. Bahagyang ngumiti si Lucas, bakas sa kanyang tinig ang paghanga ngunit may halong inis, habang sinusukat ang lakas ng kalaban, sa kabilang panig, humihingal si Ghislaine, ngunit sa likod ng bawat paghingay naglalagablab ang apoy ng kanyang paninindigan, sa gitna ng lamig ng hangin at alikabok ng labanan, mahina niyang nausal sa sarili na hindi siya maaaring matalo, hindi sa pastang yon, na siya mismo ang gumawa. Narinig ang mahinang tawa ni Lucas, isang halakhak na may halong pagod at bahagyang kabaliwan. Sa kabila ng ngiti, malinaw ang bigat ng laban, hindi yun saya kundi pagpapasya. Alam niyang kailangan niyang manalo, sapagkat ang pagkatalo ay pagbabalik sa isang buhay na ayaw na niyang tahakin. Naglabas ng purong mana si Lucas handang tapusin ang laban. Muling kumapit sa kanila ang tensyon, sa mga sandaling iyon, tila bumagal ang mundo. Sa gitna ng katahimikan, isang katotohanan ang tumusok sa puso ni Ghislaine. Matagal nang malakas si Lucas, kahit bago pa sila nagtagpo, lumaban si Lucas sa Moriarty's right, at 10 taon siyang nagsilbi sa tabi ni Ghislaine bilang kanang kamay ng Mercenary King. Tahimik siya, eksakto, at nakamamatay, ang taong kayang ayusin ang anumang kaguluhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi kailanman natagpuan ni Lucas ang pag-ibig na matagal na niyang hinahanap. Sa halip, dinala niya ang bigat ng isang pangako, na kapag dumating ang araw ng kapahamakan, tutulong siya kay Ghislaine. At nang mahulog si Ghislaine sa bitag ni Aiden, tinupad ni Lucas ang pangakong yun, namatay siyang kasama ng taong matagal niyang sinamahan. Habang samasagi ang alaala sa isip ni Ghislaine, isang mapait ngunit payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, tanda ng isang pagkakaibigang nagtagpo sa digmaan, at nagtapos sa dugo at katapatan. Nagulat si Lucas nang bigla ang sumuko si Ghislaine, bago pa man tumama sa lupa ang espada ni Ghislaine, ginamit ni Lucas ang pagkakataon at sumugod ng todo upang wakasan na ang labanan. Ngunit umiiwas si Ghislaine sa atake ng may bilis na hindi inaasahan sa kanyang pagod. Sa isang maliksi at tuloy-tuloy na galaw, tumalon siya at niyakap ang leeg ni Lucas gamit ang mga hita, pinabagsak ito ng marahas. Bumagsak si Lucas sa lupa na ang puwersa ng pagkabagsak ay nagpadama ng malakas na alon sa ilalim ng kanilang mga paa, lumabas ang dugo sa bibig niya habang nanginginig ang katawan dahil sa lakas ng hampas. Kinuha ni Ghislaine ang isang nakatagong punyal, ang malamig nitong bakal kumikislap sa liwanag ng buwan, at inilagay ito sa leeg ni Lucas. Malamig at tiyak ang tinig ni Ghislaine nang ipahayag na yun na ang kanyang panalo. Hindi na makapagsalita si Lucas, nagmuni-muni na lamang siya, ramdam ang paglalabo ng mga bagay-bagay sa kanyang isipan. Mas tumalab ang bigat ng sitwasyon sa kanyang dibdib. Mabilis na lumihis ang tagpo papunta sa kastilyo ng Cavaldi, na susunog, napapaligiran ng apoy, mga sundalong patay na nakalatag, mga labi ng dating karamyan na nalamon ng alab. Hawak ni Ghislaine ang Count Cavaldi na pinatali ng mahigpit, nakaluhod siyang umiiling, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang kuta, ang kanyang dangal, ay nag-iba, at ang siyang may gawa nito ay ang mandirigmang nasa harap niya. Nagngingit-ngit sa galit at takot ang Marquis habang hindi maintindihan kung paano nagtapos sa ganitong paraang ang lahat. Tahimik at hindi natitinag si Ghislaine, sinabi niyang walang kuta sa mundong ito ang hindi mabubuksan. Ang mga salitang yun ay tila hatol na ipinababa sa pundasyon ng paniniwala ng Cavaldi, na wala nang tuluyan ng mundo sa isipan ng Marquis. Nagngangalit siya at bumulalas ng tanong, hindi ba hangad ni Ghislaine ang simpleng pagnanakaw, ano ba talaga ang layunin nito? Nagpatigas ang tingin ni Ghislaine at nagpahayag na marami siyang mithiin. Isa rito ay patayin ng Marquis. Saglit na sumiklab ang galit ni Cavaldi, tumutol at nagbabala na ang pagpatay sa kanya ay hindi lutasin ng bagay, hindi mapapangalagaan ng ama ni Ghislaine kahit pa may mga taga-suporta siyang maharlika. Mawawala ang kontrol at magdudulot ng sakuna, umiigting ang usapan, at ng bandang huli ay nabanggit ng Marquis ang pangalan ng isang makapangyarihang dinastiya, ang Delphin Duclos, na tila kasangkot sa pagbuo ng kalakaran ng kapangyarihan.
Ang mga pahayag ni Ghislaine na alam niya ang mga detalye tungkol sa mga kumakalap ng suporta at pagkilos patungo sa isang sibil na digmaan sa kaharian ng Rhetania ay parang martilyo sa pag-iisip ni Capaldi. Hindi makapaniwala ang Marquis kung paanong nalaman ni Ghislaine ang lahat. Nagpatuloy si Ghislaine, matatag at walang pag-aalinlangan ang tinig. Alam daw niya ang lahat tungkol sa kanila, ang palihim na pagre-recruit ng mga maharlikang hindi kumikiling sa alinmang panig, ang unti-unting pagsakop sa mga teritoryo upang palakasin ang kanilang puwersa. Binanggit niya rin ang mga Count Desmond at Rayford, na siyang sinusuportahan ng mga ito, at ang planong pag-isahin ang hilagang pananakop sa ilalim ng bakal, upang patatagin ang kanilang hukbo, maging ang Crimson Mage Tower, ani Ghislaine, ay naghahanda na upang kumilos sa tamang panahon. Lahat ng ito'y bahagi ng isang mas malaking plano, ang pagsiklab ng digmaang sibil sa loob mismo ng kaharian ng Rhetania. Napamulagat si Count Capaldi habang nakikinig, parang gumuho ang buong mundo sa kanyang harapan. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Ghislaine ang lahat ng ito, mga lihim na hindi man lang naririnig kahit sa mga bulwagan ng kapangyarihan, sino talaga ang lalaking ito, at paano niya nagawang basahin ang mga lihim ng kaharian na maging siya'y hindi alam. Pumuno ng pagkadismaya ang isip ni Count Capaldi at, sa desperasyon, nagtangkang makipagkasundo. Kung lihim na nalalaman na ni Ghislaine ang lahat ng mga plano, hinalok niyang magkasundo, ipinangako niya kay Ghislaine na ay lalaan ang kalahati ng produksyon ng kanyang bakal sa loob ng 20 taon, at ipapangalan niya siya sa Duke ng Delphin. Kapalit nito, sasali si Ghislaine sa dukol na angkan at magkakaroon ng walang hanggang kapayapaan ng sarili at ang ama niya nang hindi na magkusa. May halong pag-asa at panlilinlang sa ngiti ni Count Capaldi nang itulak ang huling alok, ipinaliliwanag niyang ang pagliligtas sa kanya ay mas kapaki-pakinabang kaysa patayin siya. Hindi sumagot si Ghislaine, walang salita, hinugot niya ang kanyang espada at isang iglap lang ay hinati niya ang Count sa dalawa, mabilis at malupit ang galaw. Bago pa man maunawaan ni Count Capaldi ang nangyari, naputol na ang buhay niya, ang dugo na bumagsak sa lupa ang huling hudyat ng parusang matagal nang nakalaan. Nang bumagsak ang bangkay, lumisan si Ghislaine na malamig at matibay ang pananalita, papatayin ko silang lahat. Lumipat ang eksena kay Count Desmond, nang marinig ang balita ng pagkamatay ni Count Capaldi, pinunyo niya ang kanyang kamao at nagngingit-ngit sa galit, unti-unting nawawala ang kontrol sa kanyang kamay, at alam niya na si Ghislaine ay nakalusot sa kanilang mga planong pinakahigpit. Ang dukol na angkan ay nagplano ng maingat, ngunit hindi nila inasahan ang ganitong resulta, ang lahat ay nauwi sa buong pagkawasak. Lahat ng kanilang plano mula sa una, at pangalawa, at ang panghuli ang pangatlo, lahat yun ay nauwi sa pagkabigo. Habang lumalalim ang apoy ng digmaan, lalo ring lumalapit ang mundo sa kaguluhang pinasimula ni Ghislaine, nagliyab ang puot sa dibdib ni Count Desmond, nagpasya siyang durugin bago pa umusbong ang mga usbong ng paghihimagsik. Mula rito, naging malinaw na ang pinakamataas na layunin, wasakin ang Fenris at Perdium. Sa paglipas ng bawat sandali, lumalalang naglalagablab ang apoy ng digmaan at unti-unting dinadala ang mundo papalapit sa kaguluhang sinimulan ni Ghislaine.